Hi, and hello, what's up mga kapanalig ko, no? Natatawa ko, as in, tawang-tawa ko. Alam niyo yung, yung feeling na nananahimik ka, tapos nagpo-post ka sa Facebook mo, kasi karapatan mo naman yan, FB mo yan. Yung feeling na may katolikong papasok, lalait-laitin ka, kung ano-ano pagsasasabi sa'yo. Tapos kapag tinapatan mo yung mga pangit na sinasabi tungkol sa'yo, sinisiraan ka, nilalait ka, aba. Masama pa ugali mo. No? Tapos, ang gagawin ng mga taong to, dahil may kapet sa mga organisasyon, magsusumbong. No? Sisiraan ngayon ako, ipapabasa yung mga comment ko, hindi naman sila nagtanong yung mga naniwala kung sino nagsimula. Lahat po ng nagiging issue ko sa mga CFD o sa ibang Katoliko, sila rin naman na nagsisimula. Nagkaroon ako ng post, 'di ba? Sabi ko, it's better to be maldita with a heart than pretending that you are a good person pero peke naman. Aba, yung salitang maldita, may pumasok yung, ano bang pangalan nun? Sinasabi niya na professional daw siya? Katikista? Di hamak doon na mas aral siya kesa sa akin. Sinabihan ako, ang pangit daw ng ugali ko, mapanlait ako. Ang sabi ko sa kanya, kung hindi mo, kung hindi mo maintindihan yung post ko dahil hindi ka millennial, dahil conservative ka, 'di ba? Yun ang sabi ko sa kanya. Naiintindihan ko kung ano-ano pinagsasabi sa akin, professional katikista, tapos nilait ako bakla. Ngayon lang ako nakakita ng mga professional na ganyan. At saka, yung mga professional, hindi nila sinasabing professional sila. Ang dami kong kaibigang theologian, pero nahihiya pa nga sila sa akin pag sinasabi kong, ay, friend ko nga palang theologian, sinasabi na ko sa nila, wag, nakakahiya, nahihiya ako. Imagine nyo, mga theologian na yun, sila pa nahihiyang ipaalam na theologian sila. Tapos, meron namang pumasok sa post ko, kung ano-ano pinagsasasabi sa akin. Yung tinalakan ko ng tinalakan, hindi niya pinakita yung sinabi niya sa akin. Ang pinapakita lang nila sa tao, yung mga sinasabi ko. Kaya lumalabas ngayon sa mga tao, ang sama-sama ng ugali ko, di ba? Ito namang mga naniwala, hindi man lang nagtanong sa akin. Kaya nga natatawa ko kasi diyan ko nasabi na Pilipino nga naman. Totoo lang. Kaya yung mga Pilipino madaling mabudol. Kasi ang Pilipino, pag ikaw naunahan ka ng chismis ng iba, ikaw agad ang paniniwalaan, hindi man lang tinanong yung kabilang panig. Katotoo lang. No? Lalait-laitin nyo ako, mga hindi ko kayo kilala, kung ano-ano pagsasabi nyo sa akin sa mismong mga post ko. Post ko yan, karapatan ko. Okay lang sana kung yung post ko ay yung mga pangalan nyo, hindi naman kayo yung post ko. Sinasabi ko lang naman sa post ko kung ano yung mga ideas ko. Hindi ba? Galit na galit kayo sa akin, nagtataas kayo ng kilay. Bakit kayo nagtataas ng kilay sa akin? Unang-una, sinasabi nyo, hindi naman ako aral. Diba? Pangalawa, sinasabi nyo, hindi ko deserve. Kasi bakla ako para mag-clean na CFD ako. Diba? Yan naman ang nire-react nyo . Nagagalit kayo kasi pinanonood ako ng mga tao. Kasalanan ko ba kung pinanonood nila ako? Hindi ko kasalanan yun kung pinanonood ako ng mga tao. Bakit hindi naman kasi ako panonoorin ng mga tao? Yung mga nanonood naman din kasi sa akin, mga kaugali ko. Ngayon, magsusumbong-sumbong kayo sa mga pare-pare. No? Ang sasabihin ninyo sa mga pare-pare, ang sama ng ugali ko, ganito, ganyan. Dapat hindi raw ako sinusuportahan. Tapos meron pa daw pare na
na nagsabi na wag daw akong suportahan, i-block ako. Can you imagine, pari ka, ganyan sasabihin mo sa akin? Ang dami kong mga protestante na nilalabanan para lang maipagtanggol yung simbahan. Tapos ikaw na pare, kinikilala ka ng simbahan dito sa Pilipinas, gaganyanin mo ko. Tapos, kapag ang isang Katoliko lumipat dahil sa mga bulok na ugali ninyo, sasabihin ninyo mahina ang pite. Paano hindi aalis ang mga Katoliko? Yung mga pangit na ugali ninyo. Diba? Papangit ang mga ugali ninyo, mga nagbabalat tupa lang kayo. Ako ang lagi kong sinasabi sa Diyos, sa totoo lang, ang taong may masamang intensyon, hindi yan magtatagal. Naniniwala ako dyan. Panahon nyo ngayon, sige, manira kayo ng manira. Samantalahin nyo yung katangahan ng mga taong naniniwala sa inyo. Panahon nyo ngayon. Pero tandaan ninyo, alam ng Diyos kung sino sa atin na nagsasabi ng totoo. Nagagalit kayo sa akin kasi pinanonood ako ng mga tao. Bit kasalanan ko ba kung panoorin ako? Kasalanan ko ba kung gusto kong tangkilikin ng mga tao? Eh di sila awayin mo. Diyos ko. Ako, kayo, natitreat, kasi nasasapawan kayo. Eh ako, hindi ako natitreat. Kasi, kung ako natitreat, gasino lang naman na magbait-baitan ako sa mga tao. Gasino lang mang-utu-utu ako sa mga tao na, ako, anghel-anghel. Eh hindi naman ako ganun kasi, hindi naman ako lumalaban ng debate, hindi naman ako nakikipagdebate sa mga protestant. Para lang, makilala. Sa totoo lang, dumedebate ako sa protestant kasi gusto ko. Actually, nag-e-enjoy kasi ko. Hindi ako katulad ng iba dyan na kinakarir. Hindi ako katulad ng iba dyan na ginagawa niyo yung pakikipagdebate kasi alam niyong may mapapala kayo. Ako hindi ako ganon. Wala naman ako sinasahod sa FB. O wala rin naman akong sinasahod sa sa YouTube. O sa mga views na sinasabi niyong ang tataas ng views ko, wala rin naman akong sinasahod. Hindi naman ako binibigyan ng pera ng mga platform kung saan ako dumedebate. O pag sinasabi nilang, o Sanrio, wow, ang taray, nanalo ka sa debate. O, may trophy ba akong nakukuha? Wala rin. Pasok kayo ng pasok sa post ko. Anong gusto nyong gawin ko? Manahimik ako, tayaan kong bastos-bastos inyo. Kung kakapal naman ng mga mukha nyo. Papasok-pasok kayo sa post ko. Post nyo, tapos sasabihin ng mga Katoliko, nag-public comment, nag-public post ka, tapos ayaw mong magpa-comment. O, ayun nga, nag-public post ako. O, sinasabi nyo ayaw kong magpa-comment. Ngayon tinapatan yung mga sama ng ugali ninyo, sasabihin nyo pangit ng ugali ko. Eh, nagiging pangit ang trato ko sa inyo, depende kung paano nyo ako tratuhin. Hindi naman ako impokrita no? Hindi ako impokrita na binawalang yakan na nakangiti ka pa. Wow. At saka kung inaakala ninyong naaapektuhan ako sa mga paninira ninyo, hindi. Hindi ako naaapektuhan. Eh kasi wala naman akong org eh. Kahit siraan nyo ako sa mga org, siraan nyo ako sa lahat. Actually, kahit na mag-usap at mag-meeting kayo, na plano nyo kung parang yung nababalita-balitaan ko na parang plano nyo kung i-boycott nyo. Bakit? Saan nyo ako i-boycott? Saan ako ini-invite para mag-guest? E di i-boycott nyo. Bakit? Yung mga pagla-live na ginagawa ko sa iba't ibang mga platform, sa radio stations, o kung kani-kanino man yan, ini-invite ako, hindi ko naman pinagsisiksikan ng sarili ko. Eh dati naman akong walang ganyan. Dati naman akong hindi sumasalang sa mga radio station, ini-invite lang ako. Kaya kahit i-boycott nyo ako at kausapin nyo lahat ng mga tao sa paligid ko na, wag nyo paano niya si Sanrio, ganito, ganyan, yung gali niya, ganito, ganyan na ugali. Eh wala rin naman akong pakialam kasi, sige, nag-guest ako sa radio station,
Nagkapera ba ako? Binigyan ba ako ng pera? Talo pa nga ako sa pamasahe. Oh, na-expose ako. Nagkaroon ako ng public exposure. Nabilad yung mata, yung itsura ko sa sa social media. O ano ngayon? Binayaran ba ako? Lahat ng mga effort ko, pagdating sa mga platform, hindi ako bayad. Actually, talo pa nga ako dahil ang hirap-hirap mag-aral. Ano yan? Utang na loob ko pa na in-invite ako. Utang na loob, parang sinasabi niyong utang na loob ko pa dahil nagpunta ako sa mga events ng Catholic Church. Oh, bakit? Kung nagpunta ba ako ng event? Nabigyan ba ako ng ayuda? Hindi ba nagbayad naman ako? Oh, namasahi pa ako. Nagdala pa ako ng mga tao. O nakapagpa-picture ako sa mga sikat na Katoliko. O yung nakapagpa-picture ako, nagkapera ba ako? Nagkaroon ba ako ng isang sakong bigas? Ako, kaya lang naman ako nagpa-picture sa mga sikat na CFD kasi gusto ko silang makita unang-una, pangalawa, iniidolo ko. Bakit naman ako magpapa-picture sa hindi ko idol? At yung iba na mga picture doon sa Natcon, hindi po sa akin galing. Sinend lang din naman sa akin ng mga taong nagpa-picture sa akin. Kasi hindi ako puro pa-picture lang. May mga nagpapa-picture din sa akin nung nagpunta ako ng Natcon. Anong nire-react ng ibang Katoliko dyan? Kahit na i-boycott nyo ako at sabihin nyo kani-kanino na wag suportahan si Sanrio, i-block nyo si Sanrio, masama ugali ni Sanrio, wala naman akong pakialam. Hindi ko po kinakatakutan yan. Yung mga plano-plano ninyo na halimbawa may kukuha sa akin para mag-live ako dun sa mga platform, okay lang. Bakit okay lang sa akin? Kasi unang-una, ako nga yung talo eh. Ako yung nag-aaral. Lumalaban ako sa mga sulpot sa live. O, kaninong buhay yan nasa sa peligro? Buhay ko, buhay nyo ba? Hindi. Naglo-load pa ako, napupuyat pa ako kasi kailangan maging malinis at pulido yung presentations ko. May nakuha ba akong pera? Wala. Sumikat ako. O, sabihin na natin, sumikat si Sanrio, nakilala si Sanrio. O tapos, napaayos ko ba yung bubong ko? Hanggang ngayon tumutulo. Ako pa nga yung hindi nakakapaghanap ng pagkakakitaan ko dahil sa sobrang abala ko noon. Na mapagbigyan ng iba't ibang mga platform para makapag-live, para makalaban ng debate. Actually, mas inuuna ko pa nga yan kaysa sa sarili kong pangangailangan. Hindi ba mas talo ako? O, yung nawala yung mga platform, nakakatulog ako ng maayos. O, gumigising ako ng maayos. Nagkaroon ako mas lalo ng maraming kaibigan. O, hindi katulad noon. Gigising ka, lagi kang bad trip. Bakit? Laging nakababad ang mukha mo sa social media. Akala nyo maganda? Na lagi kang naka-expose sa tao? Hindi. Mas naging maayos ang paggising at pagtulog ko ngayon. Parang ang pinalalabas ng ibang Katoliko na hindi ko parang pinalalabas ng Katoliko is ang habol ko kaya ako nagla-live kasi naiimbitahan ako sa mga radio station, pinaiimbitahan ako sa iba't ibang mga program, iba't ibang mga platform. Hindi po nila ako pinapasahod. Sa totoo, ako pa nga yung dehado. Bakit? Ang hirap po mag-aral. Madaling araw na akong natutulog. Tapos hindi pa ako niloloadan. Sarili ko pang load yon. O minsan sa sobrang awa sa akin ng mga kaibigan ko, sila pa naglo-load sa akin. Kaya wag kayong magmamalaki. Dahil hindi porket marami kayong bunganga na naninira sa akin, ibig sabihin kayo nasa katwiran. Dahil at the first place, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo ka-close. Kayo ang pumasok sa mga post ko, hinuhusgahan nyo ako mula ulo hanggang talampakan, hindi ako papayag. Kahit wasakin nyo ako sa lahat ng Katoliko dito, wala akong pakialam. Bakit? Dahil mawasak man ako o hindi naman nila ako pinasasahod. Maging malinis man o marumitingin sa akin ng tao, wala naman akong sinasahod dito. And besides, hindi naman ako pumasok dito para magpa-clean image at hindi rin ako pumasok dito para makipag-banding.
Ako lumalaban ako sa mga protestant kasi nag-e-enjoy ako. Ayun lang yon.